araw sa inyong lahat mga boss. Handa na ba kayo sa mga baon kong bagong kaalaman sa K-12? Nako, sigurado akong marami kayong matututunan sa akin ngayong araw at tiyak din na nakatutok sa atin ang mga boss upang malaman kung ano nga ba ang kagandahan ng programang K-12 na nasa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Alam natin na sa K-12 ay may idinagdag na 2 taon sa pag-aaral ng mga estudyante. At dahil dyan, may mga ilan sa atin na nagdadalawang isip kung magiging epektibo ba talaga ito sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon sa mga kabataan. At ang mga may agam-agam na yan ay, oo naman, napakalaki ng populasyon ng ating bansa at malaki rin ang bilang ng mga batang gustong mag-aral. Ngunit may iba't ibang mga dahilan kung bakit hindi sila nakakapasok sa paaralan. Maaaring dahil sa pisikal na karamdaman o sa malayong lugar kasi nakatira o wala siyang baon. Sa ilalim ng K-12 program ay may iba't ibang alternative delivery modes o ADM para sa mga high school students upang mabigyan sila ng effective and affordable secondary education o EASE sa pamamagitan ng self-instructional modules. Hindi na pwedeng rason ang problemang pinansyal upang hindi makapag-aral. May mga tutor na susuporta sa pagtuturo sa mga bata at kasunod niyan ay pagbibigay ng mga instruction modules sa estudyante upang makapag-aral kahit wala sa paaralan. Susubukin ng self-instructional modules ang kakayahan ng estudyante na matuto sa kanyang sarili at pagbalik niya sa school ay tatanungin na siya ni teacher kung ano ang mga naintindihan at natutunan niya mula sa modules. Kabilang din sa alternative modes ang Open High School Program na para pa rin sa mga estudyanteng may mga special cases, na karamdaman, kakulangang pinansyal na at iba pang mga nabanggit. Sa Open High School Program ay bibigyan din ng mga learning modules ang mga estudyante na pwedeng iuwi at pag-aralan sa bahay. Ang tawag sa ganitong sistema ng pag-aaral ay modular system. Pwede rin silang mag-aral at matuto gamit ang computer at internet. O kaya naman ay matuto at mag-aral sa pamamagitan ng modular system o internet-based learning o tinatawag na blended technology. Parehong subjects na ituturo at grading system ang gagamitin sa mga estudyanteng nasa regular school at open high school program. Basta't pakumpleto ng estudyante ang mga kailangang pag-aralan sa high school ay tiyak nag-graduate ito. Ang EASE at OHSP ay parte ng DepEd Bureau of Secondary Education's Dropout Reduction Program upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa edukasyon at maiwasan ang pagda-dropout o paghinto nila sa pag-aaral. Tandaan natin na ang kaalaman ay kayamanan at sabi nga ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 ng aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!